Mahigit 400 taon na ang nakalipas, may isang lalaki na tahimik na nagsusulat ng mga salita na hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan ng mundo. Ang kanyang pangalan ay Michel de Nostredame, na mas kilala natin bilang Nostradamus. Sa loob ng kanyang mga aklat, may mga talatang puno ng misteryo, mga hulang tila nakatago sa mga simbolo, mga talinghaga, at mga kakaibang pahiwatig tungkol sa hinaharap. Sa paglipas ng mga siglo, maraming tao ang nagsabing ang ilan sa kanyang mga hula ay tila nagkatotoo. May mga nagsasabing nakita niya ang mga digmaan, ang pagtaas at pagbagsak ng mga pinuno, at maging ang mga pagbabago sa mundo na noon ay imposible pang isipin. Ngunit sa gitna ng napakaraming kwatrain at misteryosong talata, may isang lumang hula na ngayon ay muling pinag-aralan ng ilang tao. Isang hula na ayon sa ilang interpretasyon ay maaaring may kinalaman sa biglaang pagbabago ng kapalaran sa pananalapi. Mas nakakagulat pa rito, may mga naniniwala na ang hulang ito ay maaaring inuugnay sa ilang zodiac signs. Paano kung ang isang mensahe na isinulat mahigit 4 na siglo na ang nakalipas ay may koneksyon sa mga pagkakataon sa pera na maaaring maranasan ng ilang tao ngayon? Ito ba ay simpleng interpretasyon lamang? O may isang lihim na kahulugan na matagal nang nakatago sa mga pahina ng kasaysayan? Sa video na ito, susuriin natin ang lumang hulang ito ni Nostradamus, ang mga interpretasyon na lumitaw sa paglipas ng panahon, at kung bakit may ilang naniniwala na maaaring may kaugnayan ito sa pananalapi at sa mga zodiac signs. Dahil kung ang mga sinaunang hula ay may bahid ng katotohanan, maaaring may mga pagkakataon na darating kapag hindi natin inaasahan. Bago natin maunawaan kung bakit may mga taong nag-ugnay ng isang lumang hula ni Nostradamus sa pananalapi at sa ilang zodiac signs, mahalagang balikan muna kung sino nga ba ang misteryosong taong ito. Si Michel de Nostredame, na mas kilala sa pangalang Nostradamus, ay ipinanganak noong 1503 sa France. Isa siyang doktor, astrologer, at manunulat na naging kilala sa buong Europa dahil sa kanyang kakaibang kakayahan na magbigay ng mga hulang tila nakatingin sa hinaharap. Sa panahon kung kailan maraming sakit at kaguluhan ang nararanasan ng Europa, si Nostradamus ay unang nakilala bilang isang manggagamot. Tinulungan niya ang maraming tao sa panahon ng mga epidemya, at dahil dito ay nakakuha siya ng respeto mula sa maraming komunidad. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas lalo siyang nakilala dahil sa kanyang mga sulat tungkol sa hinaharap. Noong 1555, inilathala niya ang isang aklat na tinatawag na Les Prophéties. Sa aklat na ito ay makikita ang daan-daang maikling talata na tinatawag na quatrains, mga 4 na linyang tula na puno ng simbolo, metapora, at misteryosong pahiwatig. Ang kakaiba sa mga sulat ni Nostradamus ay hindi niya direktang sinasabi ang mga pangyayari. Sa halip, gumagamit siya ng mga simbolo, palaisipan, at mga salitang maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Dahil dito, sa loob ng mahigit 4 na siglo, patuloy na sinusubukan ng mga historiador, mananaliksik, at mga mahilig sa misteryo na bigyang kahulugan ang kanyang mga isinulat. May mga nagsasabing ang ilan sa kanyang mga hula ay tila nagkatotoo, tulad ng mga digmaan sa Europa, ang pag-usbong at pagbagsak ng mga pinuno, at maging ang ilang malalaking pagbabago sa mundo. Gayunpaman, may iba ring nagsasabing ang mga hula ni Nostradamus ay masyadong malabo at maaaring iugnay sa kahit anong pangyayari kung gugustuhin ng isang tao. Sa kabila nito, nananatili ang isang bagay na hindi maikakaila. Hanggang ngayon, ang mga salita ni Nostradamus ay patuloy na nagbibigay ng misteryo at intriga sa maraming tao sa buong mundo. At sa napakaraming quatrain na kanyang isinulat, may ilang talata na ngayon ay muling binibigyang pansin, lalo na ng mga taong naniniwala na maaaring may koneksyon ito sa kapalaran, pagkakataon, at maging sa pananalapi ng ilang zodiac signs. Sa napakaraming quatrain na isinulat ni Nostradamus, may ilang talata na sa loob ng maraming taon ay halos hindi napapansin ng karamihan. Ngunit kamakailan lamang, may ilang mananaliksik at mahilig sa kasaysayan ang muling nagbigay pansin sa isa sa mga lumang talatang ito. Ang quatrain na ito ay hindi direktang nagsasalita tungkol sa pera o kayamanan. Tulad ng karamihan sa mga sulat ni Nostradamus, ito ay puno ng mga simbolo at metapora. Ngunit ayon sa ilang interpretasyon, tila inilalarawan nito ang isang panahon kung kailan ang kapalaran at kayamanan ay maaaring biglang lumipat sa mga taong hindi inaasahan. Sa isang bahagi ng interpretasyon, may mga salitang tumutukoy sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan at kayamanan. Para sa ilan, ito ay maaaring tumukoy sa mga pagbabago sa ekonomiya o sa paglitaw ng mga bagong oportunidad.
Ang dahilan kung bakit muling napag-usapan ang hulang ito ay dahil may mga naniniwala na ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi lamang nangyayari sa antas ng mga bansa o ekonomiya, kundi maaari ring makita sa personal na kapalaran ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, may mga astrologer at tagasuri ng mga sinaunang teksto na nagsimulang magtanong. Posible kaya na ang hulang ito ay may kinalaman sa mga cycle ng panahon at mga galaw ng kalangitan? Kung susuriin ang ilang bahagi ng mga sulat ni Nostradamus, mapapansin na madalas niyang ginagamit ang mga simbolong may kaugnayan sa mga bituin, planeta, at mga palatandaan ng kalangitan. Dahil dito, may ilang interpretasyon na nagsasabing ang hulang ito ay maaaring hindi lamang tungkol sa malalaking pangyayari sa mundo. Maaari rin itong tumukoy sa mga panahon kung kailan ang ilang tao ay maaaring makaranas ng biglaang pagbabago sa kanilang kapalaran. Ngunit tulad ng karamihan sa mga hula ni Nostradamus, walang iisang malinaw na kahulugan. Ang kanyang mga salita ay parang isang palaisipan na maaaring magkaroon ng maraming interpretasyon depende sa kung paano ito titingnan. Gayunpaman, ang muling paglitaw ng hulang ito ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao na pag-aralan muli ang koneksyon sa pagitan ng mga sinaunang propesya, ang galaw ng kalangitan, at ang kapalaran ng tao. At dito nagsimulang lumitaw ang isang mas kakaibang ideya, ang posibilidad na ang lumang hulang ito ay maaaring inuugnay ng ilan sa pananalapi ng ilang zodiac signs. Habang mas maraming tao ang muling nag-aaral sa ilang lumang talata ni Nostradamus, may isang tanong na patuloy na lumilitaw, bakit ito inuugnay ng ilan sa pera at kayamanan? Ang sagot dito ay hindi direktang makikita sa mismong mga salita ng hula, kundi sa paraan ng pagbibigay kahulugan ng ilang mga tagasuri sa paglipas ng panahon. Sa ilang interpretasyon, may mga bahagi ng quatrain na tila naglalarawan ng pagbabago sa daloy ng kapalaran. May mga simbolo na tumutukoy sa paglipat ng impluensya, pagbabago ng pagkakataon, at ang paglitaw ng mga bagong puwersa na maaaring magdala ng hindi inaasahang resulta. Para sa ilan, ang ganitong uri ng simbolismo ay maaaring tumukoy sa biglaang pagbabago sa yaman o oportunidad. Sa kasaysayan, maraming pagkakataon kung saan ang kapalaran ng mga tao ay biglang nagbago, mga taong dati ay hindi kilala na biglang nagkaroon ng tagumpay, o mga oportunidad na dumating sa hindi inaasahang paraan. Dahil dito, may ilang nag-isip na ang hulang ito ay maaaring naglalarawan ng isang panahon kung kailan ang pagkakataon sa pananalapi ay maaaring lumitaw sa mga lugar o sa mga taong hindi inaasahan ng karamihan. Ang ideyang ito ay lalo pang naging interesante nang mapansin ng ilang astrologer na ang ilang mga simbolong ginamit ni Nostradamus ay may kaugnayan sa mga bituin at mga galaw ng kalangitan. Sa sinaunang paniniwala, ang galaw ng mga planeta at konstelasyon ay madalas na inuugnay sa mga cycle ng buhay, kabilang na ang swerte, oportunidad, at kapalaran sa pananalapi. Dahil dito, may ilang naniniwala na ang hulang ito ay maaaring tumutukoy sa isang panahon kung kailan ang mga cosmic cycle ay nagkakaroon ng kakaibang alignment. Isang panahon kung saan ang mga pagkakataon ay maaaring lumitaw sa hindi inaasahang paraan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang lahat ng ito ay nananatiling interpretasyon lamang. Ang mga sulat ni Nostradamus ay hindi kailanman nagbigay ng malinaw na pangalan, petsa, o eksaktong pangyayari. Ngunit sa kabila ng misteryo, patuloy na sinusuri ng ilan ang mga lumang hulang ito, lalo na kapag may mga ideya na nagsasabing maaaring may koneksyon ito sa kapalaran ng ilang tao, at sa mga zodiac signs na kanilang kinabibilangan. At dito nagsisimula ang mas kakaibang teorya. Ang posibilidad na ang ilang zodiac signs ay maaaring makaranas ng pagbabago sa kanilang pagkakataon sa pananalapi, ayon sa interpretasyon ng ilang astrologer. Habang patuloy na pinag-aralan ng ilang tao ang mga lumang sulat ni Nostradamus, may isang ideya na unti-unting lumitaw mula sa iba't ibang interpretasyon. Ang posibilidad na ang ilang bahagi ng kanyang mga hula ay maaaring may kaugnayan sa astrology at sa mga zodiac signs. Hindi ito ganap na nakakagulat. Sa panahon ni Nostradamus, ang astrology at astronomy ay madalas na magkakaugnay. Maraming iskolar noon ang naniniwala na ang galaw ng mga planeta at mga bituin ay may impluensya sa mga pangyayari sa mundo at maging sa kapalaran ng tao. Si Nostradamus mismo ay kilala rin bilang isang astrologer. Bukod sa kanyang mga sulat tungkol sa hinaharap, gumagawa rin siya ng mga astrological charts upang pag-aralan ang mga galaw ng kalangitan. Dahil dito, may ilang mananaliksik na naniniwala na ang ilan sa kanyang mga simbolo at metapora ay maaaring may nakatagong koneksyon sa mga cosmic cycles. Sa modernong panahon, may mga astrologer na nagsasabing ang ilang mahahalagang pagbabago sa buhay,
kabilang na ang mga oportunidad sa trabaho, negosyo, o pananalapi, ay maaaring mangyari kapag may mga partikular na planetary alignments. Kapag ang ilang planeta ay nasa isang tiyak na posisyon sa kalangitan, sinasabing maaari itong magdala ng panahon ng pagbabago, paglago, o bagong pagkakataon. Dahil dito, may ilang interpretasyon na nagsasabing ang hulang inuugnay sa mga sulat ni Nostradamus ay maaaring tumutukoy sa isang cosmic cycle kung saan ang ilang tao ay maaaring makaranas ng pagbabago sa kanilang kapalaran. At sa kontekstong ito, nagsimulang lumitaw ang tanong na lalo pang nagbigay ng interes sa maraming tao. Posible kaya na ang ilang zodiac signs ay mas makakaramdam ng impluensya ng ganitong cosmic cycle? Ayon sa ilang astrologer, ang bawat zodiac sign ay may sariling katangian at enerhiya. May mga panahon na ang mga planetary alignment ay maaaring mas pabor sa ilang signs kaysa sa iba. Kapag nangyari ito, sinasabing ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng mga sign na iyon ay maaaring makaranas ng mas maraming oportunidad, inspirasyon, o pagbabago sa kanilang landas sa buhay. Mahalagang tandaan na ang mga ideyang ito ay bahagi ng astrological interpretations at hindi tiyak na mga pangyayari. Gayunpaman, para sa maraming tao, ang koneksyon sa pagitan ng mga sinaunang propesya at ng mga galaw ng kalangitan ay nananatiling isang napaka-interesanteng misteryo. At dahil dito, may ilang interpretasyon na nagsimulang magbanggit ng ilang zodiac signs na maaaring inuugnay ng ilan sa posibleng pagbabago sa pananalapi sa loob ng isang partikular na panahon. Habang patuloy na pinag-uusapan ang ilang interpretasyon ng lumang hulang ito, may mga astrologer at tagasuri na nagsimulang magbanggit ng ilang zodiac signs na maaaring mas madalas iugnay sa ideya ng pagbabago sa kapalaran, lalo na pagdating sa mga oportunidad at pananalapi. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga interpretasyon lamang at hindi tiyak na prediksyon. Ngunit para sa mga naniniwala sa astrology, ang mga ganitong teorya ay nagbibigay ng isang interesanteng paraan upang pag-isipan ang mga cycle ng buhay at ang mga posibleng pagkakataon na maaaring dumating sa hinaharap. Isa sa mga sign na madalas nababanggit sa ganitong mga interpretasyon ay ang Taurus. Sa astrology, ang Taurus ay madalas na inuugnay sa katatagan, material na seguridad, at kakayahang magtayo ng yaman sa mahabang panahon. Dahil dito, may ilang astrologer na naniniwala na kapag may mga cosmic cycle na may kinalaman sa pera o oportunidad, ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng sign na ito ay maaaring mas madaling makakita ng mga bagong pagkakataon. Hindi ito nangangahulugan ng biglaang kayamanan, ngunit ayon sa ilang interpretasyon, maaaring lumitaw ang mga oportunidad na magdadala ng mas matatag na direksyon sa pananalapi. Ang isa pang sign na minsang nababanggit sa ganitong mga teorya ay ang Scorpio. Ang Scorpio ay madalas na inilalarawan sa astrology bilang isang sign na may kakayahang magbago at mag-transform ng kanilang sitwasyon sa buhay. Dahil dito, may mga naniniwala na kapag may mga panahon ng pagbabago sa kapalaran, ang mga taong may Scorpio energy ay maaaring makakita ng mga pagkakataon na magbibigay sa kanila ng bagong simula. Sa ilang interpretasyon, ang ganitong uri ng transformation ay maaaring may kinalaman sa pagbabago sa trabaho, negosyo, o personal na landas. May mga interpretasyon din na minsang nagbabanggit ng Capricorn. Ang Capricorn ay kilala sa astrology bilang isang sign na may malakas na ambisyon at kakayahang magplano para sa pamatagalang tagumpay. Dahil dito, kapag may mga cycle na may kinalaman sa progreso at oportunidad, ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng sign na ito ay maaaring makakita ng mga pagkakataon na magbibigay sa kanila ng mas malaking responsibilidad o bagong landas sa kanilang karera. Para sa ilang astrologer, ang ganitong mga panahon ay maaaring magdala ng mga oportunidad na bunga ng matagal na paghahanda at pagsisikap. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang astrology ay hindi nagsasabing ang kapalaran ng isang tao ay nakatakda na. Sa halip, ito ay madalas na itinuturing na isang paraan ng pag-unawa sa mga posibleng enerhiya at mga cycle na maaaring makaapekto sa ating buhay. At tulad ng karamihan sa mga interpretasyon ng mga hulang tulad ng kay Nostradamus, ang tunay na kahulugan ay nananatiling bukas sa iba't ibang pananaw. Sa kabila ng lahat ng interpretasyon tungkol sa hulang ito, mahalagang tandaan na hindi lahat ay naniniwala na ang mga sulat ni Nostradamus ay tunay na mga prediksyon tungkol sa hinaharap. Sa katunayan, maraming historyador at eksperto ang nagsasabing ang mga quatrain ni Nostradamus ay napakalabo at puno ng simbolismo, kaya madali itong iugnay sa iba't ibang pangyayari pagkatapos na mangyari ang mga ito. Ayon sa ilang iskolar, ang paraan ng pagsusulat ni Nostradamus ay sadyang ginawa upang maging misteryoso at bukas sa maraming interpretasyon.
Gumamit siya ng iba't ibang wika, simbolo, at mga metapora na maaaring magkaroon ng higit sa isang kahulugan. Dahil dito, may mga nagsasabing kapag may nangyaring malaking pangyayari sa mundo, madali para sa ilang tao na balikan ang kanyang mga sulat at sabihin ito ay naipahiwatig na sa kanyang mga hula. May iba rin na nagsasabing ang koneksyon sa pagitan ng mga hula ni Nostradamus at ng mga zodiac signs ay maaaring isang modernong interpretasyon lamang, at hindi talaga bahagi ng orihinal na mensahe ng kanyang mga sulat. Para sa mga skeptics, ang mga ganitong teorya ay mas nakabatay sa paniniwala at imahinasyon kaysa sa malinaw na ebidensya. Gayunpaman, may iba namang naniniwala na kahit hindi eksaktong prediksyon ang mga sulat ni Nostradamus, ang mga ito ay maaaring naglalaman ng mga simbolikong mensahe tungkol sa mga cycle ng kasaysayan at ng buhay ng tao. Sa pananaw na ito, ang mga propesya ay hindi kailangang literal na mangyari upang magkaroon ng kahulugan. Maaari itong magsilbing paalala na ang mundo ay patuloy na nagbabago, at ang kapalaran ng mga tao ay maaaring magbago sa mga sandaling hindi inaasahan. Sa huli, kung ang mga hula ni Nostradamus ay tunay na mga babala tungkol sa hinaharap o simpleng mga misteryosong sulat lamang mula sa nakaraan, nananatiling bukas ang tanong na ito. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na mag-isip. Ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na mag-isip, magtanong, at tuklasin ang mga misteryo ng kasaysayan at ng hinaharap. Sa paglipas ng mahigit 4 na siglo, ang mga sulat ni Nostradamus ay nananatiling isa sa mga pinakamisteryosong bahagi ng kasaysayan. Maraming tao ang nagbasa, nagsuri, at nagtangkang bigyang kahulugan ang kanyang mga quatrain, ngunit hanggang ngayon, wala pa ring isang sagot kung ano nga ba talaga ang nais niyang ipahiwatig. Ang lumang hulang inuugnay ng ilan sa pananalapi at sa ilang zodiac signs ay isa lamang sa maraming halimbawa kung paano patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanyang mga salita sa imahinasyon ng mga tao. Para sa ilan, ang mga ganitong interpretasyon ay simpleng teorya lamang, mga ideyang nabuo mula sa pagsasama ng kasaysayan, simbolismo, at astrology. Ngunit para naman sa iba, ang mga lumang hula ay maaaring naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa mga cycle ng buhay at ng mundo. Sa kasaysayan, maraming pagkakataon kung saan ang mga pangyayari ay tila dumating ng hindi inaasahan. Ang mga bagong oportunidad ay lumitaw sa mga sandaling tila walang naghihintay sa kanila. Dahil dito, may mga naniniwala na ang mga sinaunang propesya ay hindi kailangang maging eksaktong prediksyon upang magkaroon ng kahulugan. Minsan, maaari itong magsilbing paalala na ang hinaharap ay laging puno ng posibilidad. Kung ang interpretasyon ng hulang ito ay may kaugnayan man sa pananalapi, sa mga cosmic cycle, o sa mga zodiac signs, isang bagay ang nananatiling tiyak. Ang kapalaran ng tao ay patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon. At marahil, ang tunay na misteryo ay hindi lamang kung ano ang isinulat ni Nostradamus, kundi kung paano natin pinipili na bigyang kahulugan ang mga salita mula sa nakaraan. Kaya ang tanong ngayon ay nasa iyo. Ito ba ay isa lamang nakakaibang interpretasyon ng isang lumang hula? O posible kaya na ang ilang mensahe mula sa kasaysayan ay patuloy na naglalakbay sa panahon, naghihintay lamang na muling matuklasan?